In the same way that gold and silver are refined by fire, the Lord purifies your heart by tests and trials of life. Proverbs 17 verse Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Well, ito'y part 2 video ng knuckle fist marker. Yung parang kamao, yung ganito. Ito yung last video natin na sabi ko ay nakapalibot sa kanya ang iba pang mga legit big boulder marker na ang gaganda. Well, dito makikita natin sa likuran, nilinis na namin to. Eto, kitang-kita, talagang masukal. At hindi yan yung nilagay lang dyan yung mga marker. Talagang hinahanap namin yan at natagpuan. Yung tinuro ko yan yung likuran ng fist marker or knuckle marker. At ito yung bandang kanan na mayroong malaking hugis puso na bato pero may mga mata eh. Para siyang ulo ng tuko ng butiki. At sa kanyang harapan ay naroon yung hagdanan. Merong hagdanan diyan na napakalaki, flat na flat, ang tigas-tigas na bato. At itong nilinis namin, ito yung landing ng hagdanan. Ito yung pinakababa niya na malapat. Ayan, nahugis din siya na matulis. Parang diamond yung hugis niya. Ayan, so ito yung binahagi ko muli kasi 5 years ago, in-upload ko na ito 5 years ago. Nung pag-umpisa pa lang ng ating channel mga ka-TX. Kaya marami ang hindi nakakita nito, nakapanood. Ito kasi ay legit marker na example ng tinatawag na yung meron siyang mga counter signs. So ito na yung hagdan, hindi lang nalinis. Mamaya makikita natin na hagdanan talaga yan kapag nalinis na. So isa, dalawa, tatlong baitang. At ang pangatlo ay ang lapad-lapad na parang landing ng hagdanan. At kapag aakyat ka sa hagdanan, merong ugat ng old tree. And then sa mga 3 metros lang ay naroon na yung likuran ng knuckle fist marker. At sa likod nun ay merong markang napakalaking letrang E as in eagle at malaking X. Yun, hinahanap ko pang video ko noon kung matagpuan ko yun ay gawin kong part 3. Kasi sa likuran meron kaming nakuhang mga buti ng hapon sa likuran ng fist marker na merong marka na letter E. Kaya ang kahalagahan nito, hindi ko sasabihin kung saan ang treasure dyan. Ang mahalaga ay makita nyo mga ka-TX sa mga bago pa lamang na nag-treasure hunt, makita nyo ang totoong mga counter signs from the central marker going to the counter signs and to the final marker. Final marker ang last na nagtuturo, ang huling nagtuturo kung saan magukay. Katulad nito, pwedeng ang hagdanan ang final marker kasi nga ang kahulugan ng hagdanan is go downstairs. Sa baba ng hagdanan ang treasure. Lalo na ito, malapad ang kanyang landing. Dinete ko siya at napakalakas ng metal detection. So, hindi siya nakarehistro na gold ang detection, ngunit napakalakas na metal detection. So, pwedeng nilagay sa mga metal boxes. Ganun ang teorya. So, kahit na hindi ginto ang na-detect, basta't malakas na metal detection, ay kailangan talaga hukayin. Kasi baka nilagay lang sa mga maliliit na barrel or ammunition boxes. Okay, so ito na, nalinis na nga namin to. At unti-unti na naglitawan tong mga hugis ng bato na narito. Ito yung ibabaw inakyat ko. Ito yung ibabaw niya. Meron ding malapad na bato sa ibabaw.
So ito, nasa itaas ako, kitang-kita yung landing. Ayan, so yan yung mga steps. Isa, dalawa. At talagang straight na straight yan. So ibig sabihin, ayan no, man-made talaga yan. Ang laking hagdanan no. Straight na straight siya. Ang problema lang noon nung mag-umpisa akong mag-vlog ay hindi ko pa alam kung gaano kagalaw ang kamera. Kaya kailangan talaga ng kamay na stable. Ngayon, walang problema dahil ang mga gadget ngayon ay merong stabilizer. Noon, wala eh. Kailangan talaga ng kamay na hindi magalaw. So ito, mga kababayan, ang part 3 nito ay hinukay na namin yung gilid, which is bumalaga sa amin yung makapal na simento na pinatungan pala niyang bato na yan. At yung simento hanggang natapos lang yung araw namin dyan ay hindi talaga natapos pagbiyak yung simento. Ang hirap kasi, nakaipit kasi siya sa dalawang bato na malaki. Kaya ang ano dyan, hindi pwedeng sa gilid hukayin eh. Talagang tanggalin tong malapad na bato. Ang problema ay, ayun no, nakita nyo parang may triangle ang gitna no. Ang problema niya, ginamitan na namin yan ng chisel. Ang problema hindi talaga siya mabiyak. Talagang solidong-solido na kung anong klaseng bato yan. Hindi mabibiyak. Ginamitan na namin yan ng yung tinatawag na feedering. Tamtax, yung maiksi na chisel, ginamitan na namin yan. Nakalinya, hindi pa rin mabiyak. So ito yung knuckle fist to. Ayan no. Sa unahan niya. So yan, ibig sabihin niya no, ilang ano lang ba yun, ilang hakbang ko lang. Mga 6 na hakbang lang eh, knuckle fist na. Yung vlog natin kahapon. So doon sa likuran yun, sa likuran, ayan may kahoy dyan na old tree na ugat na lang. And then bababa ka, ayan no. Talagang malapit lang talaga siya sa knuckle fist marker. Nasa bandang likuran. So ayan yung ulo ng parang butiki na ulo, higante. May mata. Pero hugis heart yung bato. Ayan o, may mata siya, dalawa. Nakatingin siya sa malapad na landing ng hagdan. Ayan, so kung kayo makakita mga katiyets ng ganyan na mga klaseng sign na nagturuan or counter signs, tinuro ng isa yung isa at yung isa naman ay nagturo sa isa, and then lastly meron silang itinuro yung dalawang big boulder ay merong itinurong isang digging spot. So para sa akin yung tinuro ng dalawang sign, dalawang marker ang nagturo sa isang lugar kung saan tinuro nila ay ang baba ng hagdanan. Katulad nito, ito yung arrowway. Nakaturo din ito doon sa flat na bato dito. Yung arrow na bato na parang letter V. Kaya hanggang sa ngayon hindi ko makakalimutan ang lugar na to kasi hindi to natapos. Kasi nga hotspot ang lugar, maraming ano diyan, walang sapatos. At dumadaan-daan na sila eh. Nakikiusyuso na kaya delikado na. And then nagkaroon ng COVID lockdown sa panahon na ito. So naiwanan talaga siya. And then nang balikan namin ay ayaw nang ipahukay ng may-ari. Kasi hindi raw sigurado. Ganun naman talaga ang treasure hunting. Sino bang makasigurado diyan, di ba? Okay lang kung tayo ang nagbaon yan, kasi sigurado tayo na diyan nga. Pero kung kahit saan natin i-analyze, kayo mga katiyats, i-analyze nyo yan. Knuckle fist, sa likod niyan ay may letter E, mayroong X. And then sa 4 o 5 hakbang ay ito na hagdan. And then ang hagdan ay mayroong ulo ng butiki na higante na nakatingin sa malapad na bato ang mata. Ang ulo ng butiki ay hugis puso din. Kaya grabe talaga. Ang malapad na bato mayroong triangle yan na marka sa gitna eh.
Yung malapad na bato, ayun, no? Yung triangle, kitang-kita. Ito, triangle yan. So, ibig sabihin yan, treasure under talaga. Kaya baka ipasilip ko rin yung part 3 nito. Ito, klarong-klaro yung ulo ng butiki, oh. Nakatingin talaga sa landing. Ayun, yung fish marker sa likod ng butiki. Ayun, oh. Ulo ng butiki, oh. May mata dalawa. Nakatingin sa dito. Ayan, diyan nakatingin yan. At sa gitna, oh, kitang-kita nyo, mayroong triangle yan, oh, ayan, oh. Kaya ito yung sinabi ko na hindi pwedeng walang nakabaon dito. Hindi pwedeng walang nakatago. Eh grabe, 4 na marker eh. Knuckle fist, ulo ng butiki, nahugis puso, and then hagdanan. Yung old tree ay ano na, ugat na lang, di ba? At merong creek sa gilid nito. Kaya nandiyan na lahat eh. At hindi lang yan, merong history na merong 40 kasundalong Hapon na palaging naliligo diyan sa creek pagkahapon na kasi gumagawa daw ng tunnel. Iwan lang ng mga nakakita, ng mga matatanda, basta diyan lang na bundok daw may ginagawang tunnel yung mga Hapon. Ayan mga ka-TH, so anong masasabi nyo dito? Paki-comment na lang sa ating comment section down below. Ayan, oh, nagtatago yung butiki, yung ulo ng butiki ang laki-laki. Ito yung knuckle fist. So paki-comment na lang sa ating comment section sa mga magagaling dyan mag-analyze. Ayan, no? Knuckle fist, ulo ng butiki, hugis puso yung ulo, nakatingin sa hagdanan, andin sa baba ng hagdanan. Ito, malapad na bato, merong triangle na nakaukit sa ibabaw na malaki. Walang dot, triangle lang. So anong masasabi nyo dito mga ka-TH, mga kababayan, sa mga bago pa lamang? Para sa akin, ito'y 99% na treasure marker na merong nakabaon. Kasi completos ricados na hindi lang nag-iisang marker yung nandyan. 3 lahat. At merong history. Kaya para sa akin, 99% na merong treasure. Sa inyo mga ka-TH, ilang porsyento ba? Sana ay hinukay na to ng may-ari. Alam niya kung saan eh. Sana hinukay niya na. Kahit na hindi tayo hatian, ay maligaya na rin tayo na merong yumaman sa Yamashita Treasures, mga ka-TH. Okay, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. At sa aking avid followers, ako'y sumasaludo sa inyong lahat. At sa aking mga bagong bisita, malaking tulong ang pag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.